Disaster and Calamity Preparedness and Response ng Bureau of Fire Protection sa kasalukuyan ating pag-uusapan. Kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Yes, Sir Joshua. Salamat sa muling pag-iimbita at on behalf of the Bureau of Fire Protection, isang ligtas na hapon po sa lahat. Sir, pakipaliwanag po, gaano po kaselan ang ginagawa ng BFP pagdating po sa pagresponde sa mga sakuna gaya ng pagguho at pagkasunog ng mga gusali, lalong-lalo na po sa mga matataas na building? Yes, Sir Joshua. No, ang rescue operation kasi sa mga collapse structure ng search and rescue incidents ay isang sabihin natin hindi simpleng paghukay lang yan o pagbuhat. No? Ito po ay isang highly technical at napakadelikadong operasyon. Kadalasan ay pag gumuha na ay hindi yan stable ang mga natitirang bahagi ng gusali tulad ng mga concrete slab, bakal, hollow blocks at iba pang debris. No? Kahit maliit na vibration o maling paghila ay maaaring mag-trigger ng chain collapse. Kaya inuuna muna ng rescuer and responders ang structural assessment at stabilization bago magsagawa ng talagang actual na rescue. No, bagamat mas mabilis no ang mga heavy equipment tulad ng backhoe o crane, pero maaari itong magdulot ng matinding vibration at pressure na delikado sa survivor na nasa ilalim. At yun din, no, yung ating mga responder at rescuer ay gumagamit ng mga rescue dogs, thermal scanners, yung heartbeat detectors, at minsan yung total na katahimikan procedure para kung saan pinapatigil ang lahat ng ingay upang marinig kung may humihingi ng saklolo, sumisigaw, kumakatok, at merong nagpapatunog sa mga ilalim ng debris. Kaya yung exposure, no, expose ang rescuer din sa mga posibleng falling debris, sharp objects at mga live electrical wires. Maliban dyan, kung talagang operational yung gusali, pwedeng magkaroon ng LPG leaks or gas leaks at pwedeng magdulot din ng sunog at posibleng secondary collapse din. Kaya sa mga ganitong collapse structure no, na search and rescue ay talagang sabihin natin na quote and quote no, slow is smooth, smooth is fast. Sir, kadalasan mga ilang oras o minuto po ba ang gugugulin bago po ma-rescue ang mga na-trap sa ganitong sitwasyon? Yes, Ma'am Nicolette, no, ang typical na CSSR timeline pattern, although nagbabari yan, depende, pero usually po ang typical natin no, na halimbawa nag-collapse yung structure ay sabihin natin yung 0 to 72 hours, ito yung highest probability of live rescues. No, tandaan din natin yung rule of threes. No, ano ba yung rule of threes? Tayo pong mga tao sa kawalan ng oxygen, in 3 minutes lang ay talagang mamamatay tayo. Tapos kung extreme yung condition, halimbawa sobrang init o sobrang lamig, in 3 hours time, kung walang sapat na or adequate na shelter, ay maaari rin tayong mamamatay. Tapos po, in 3 days, kung without water, ay nagde-dehydrate na tayo, no? Talagang ganyan reaksyon ng ating system, kaya marami pong namamatay sa dehydration. Ngayon, kung may sapat na tubig, may sapat na hangin, at maayos naman yung kondisyon pa rin, in 3 weeks ay kahit walang pagkain, basta may tubig, ay pwede po tayong makasurvive sa ganyan. So balik tayo doon sa mga timeline pattern, kaya yung 0 to 72 hours, ito po yung pinakamataas na probability na ma-rescue pa natin yung mga buhay doon sa loob. Ngayon, yung 3 to 14 days after ng 72 hours, dito papasok ngayon yung technical search, yung tunneling, yung void space operation, K9, ng mga aso natin, at iba pang mga acoustic searches. Tapos diyan mga after 2 weeks, no, first to 8 weeks, ito na po yung talagang masabi nating recovery and victim retrieval. Kung aabot pa yan ng mga buwan hanggang taon, ito na po yung mga debris removal, investigation, at saka sa mga demolition ng mga unsafe remnants. No, kung sobrang tatagal pa, so ito na yung mga reconstruction at memorialization. No? Kaya sa kasalukuyan yung insidente diyan sa Pampanga ay ito po ay nangyari last May 24, kaya kung bibilangin natin on the 11th day tayo as of today. Okay.
Sir, dito po sa nangyaring search and rescue o insidente dito sa may Pampanga, kamakailan, kung saan may gumuho nga pong ginagawang gusali, may mga kababayan po tayo nagtataka bakit daw po matagal o mabagal ang pagkilos ng BFP sa search and rescue. Maliban po doon sa mga naipaliwanag niyo po kanina na maselan nga po na yung pagtatanggal ng debris ay maaaring mag-cause pa ng pagguho, ano pa po yung mga ibang rason kung bakit critical yung ganitong ginagawa ninyong rescue operations? Yes, Sir Joshua, no? Bigyan ko lang din ng kalinawan, no? Ang ating pong mga insidenteng halintulad ng ganito ay hindi lamang po BFP ang involved dito. Dahil po ang insidenteng ito ay kailangan po i-establish natin yung incident command system at alam naman natin yung ating Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 or yung DRRMO law na lahat po ng mga local government unit ay minamandate natin na magkaroon ng sariling mga DRRMO. At iba pang mga national government agency din ay may kakayanan rin, no, na rumisponde sa mga collapse structure and search and rescue. At kasama na po ang BFP sa mga nasabing mga national government agency kasi sa aming mandate rin po ay maliban sa fire suppression, andyan yung search and rescue nga, tulad ng urban search and rescue, high angle, water rescue, at yung collapse structure search and rescue. Kabilang na dyan yung mga CBRN, HAZMAT, at emergency medical services from the BFP, aside dun sa talagang inherent na fire suppression, fire investigation, at fire prevention and enforcement. So, again, Sir Joshua, no, dahil na-establish ang incident command system na ito po ay iba't ibang ahensya ang involved dito. Maliban sa national government agency, meron po tayong mga partners dito from the local government unit, from provincial down to the barangay levels. At meron din po tayong mga other partners na non-government organization tulad ng mga Red Cross at iba pang mga volunteer na gustong tumulong sa nasabing insidente. Kaya na-establish natin agad yung incident command system, no? At usually kasi pag ganitong mga incident ang ating talagang masabing yung implementing arms at secretariat yung ating Office of the Civil Defense, no? So balik tayo doon sa katanungan, no? Kung napapansin nyo, medyo talagang nabanggit ko kanina, slow is smooth at smooth is fast dahil po ino-observe natin talagang kailangan po i-observe ang 6 operational stages pagdating diyan sa collapse structure, search and rescue. Una, yung i-secure natin ang scene. Tapos po, mag-initial assessment tayo. Ito po yung ginawa po ng ating mga unified command doon sa incident, no? Dahil nandun po yung mga think tank natin sa incident command post. No, at nagkaroon ng third, yung search and locate. Nung na-locate na, gamit yung mga ating mga kagamitan at saka yung ating mga K9, ay gumawa tayo ng access. So, usually kasi, ay nakikita lang natin from the surface. So, pero hindi visible sa mga observer kung ano yung nangyayari, no, sa under the surface ng mga collapse structure. Doon sa under the surface, doon na natin sinasagaw ay yung panglima, yung stabilization ng or pag-stabilize ng mga victim at to follow na yung extrication. No, kung halimbawa, pinaka-best analogy nito, Sir Joshua, yung pick-up stick, kung familiar tayo sa pick-up stick, no? Kung galawin natin yung bandang ilalim, ay talagang pwede siyang mag-domino effect, no? At maaaring mas lalong makolapse. Once po nag-establish na ng gain access yung ating mga rescuer kasi search and locate na po yung mga buhay, no, na signs of life doon sa mga pinpointed location. So, dahan-dahan pong papasukin yan ng ating mga body-body system. Usually yan, no, dahil mahalaga rin po ang mga buhay ng ating mga responder. Yung rescue readiness natin na 2-in, 2-out rule. Kaya body system must be implemented. Ito po yung rapid intervention team na should be on standby for rescue din. Kaya yung ina-observe din natin yung ventilation sa loob, no, yung continuous na safe pa ba yung oxygen doon level sa ilalim noon, yung continuous air monitoring para sa ating mga responders. Kasi yung nabanggit natin kanina na yung rule of 3 nga, in the absence of oxygen,
in 3 minutes time lang ay maaaring mamatay na tayo. Kaya kailangan ba ng self-contained breathing apparatus habang papasok doon sa mga na-access natin na mga location? Kaya yun po, no? Talaga pong complex po ang senaryo, kaya hindi natin pwedeng sabihin gamitan na lang natin agad ng mga heavy equipment. Kasi yung mga heavy equipment na yan, paglapit pa lang doon sa collapse structure, ay for sure po may vibration ng mangyayari. At yung mga area kung saan yung mga biktima natin ay nasa mga safe spot pa, ay maaring makompromise po yon. At maliban doon, syempre sa ating mga responders or rescuers na papasok sa loob po. Superintendent, kailan po ba dinideklara ng BFP ang search and retrieval matapos ang isang occupational disaster? Mayroon pa po bang pagkakataon noon o kamakailan na maaring may matagpuan pa pong buhay kapag sa ganitong sitwasyon? Yes, Ma'am Nicolette, no, again, no, depende po 'yan sa magiging decision making ng ating incident commander at saka ng ating responsible officer sa naitayong incident command na system natin. So kung tatanungin halimbawa yung expertise ng BFP, no, kung depende kung incident commander ang BFP, pero kung tatanungin po on behalf of the BFP ay depende rin po, no, tulad na lamang nung sa Hyatt sa Teresa ng Baguio Hotel na nag-collapse nung last 1990 Luzon quake. Yun, may rescue pa tayo ng buhay, no, na after 14 days may live rescues pa. So kung titingnan natin again yung timeline, yung nabanggit natin kanina na 0 to 72 hours, ito po yung highest probability of live rescue. Pero yung technical search, tunneling, void space operation at canine and acoustic searches ay papasok doon sa 3 to 14 days, no? So kung halimbawa may tubig pa, kasi kung tatanungin natin yung na-rescue doon after 14 days na nabanggit natin na halimbawa sa Hyatt Terraces, no, ay nakakainom siya ng tubig from the tubig sa ulan, no? Kaya yun po yung testimony niya. So yun po yun, no? Depende sa sitwasyon at depende sa environment. So isang halimbawa lang yun, pero kung titingnan natin yung mga halintulad sa mga nangyayari, ay doon pa rin tayo babagsak sa typical na timeline pattern ng collapse structure and search and rescue na nabanggit ko po kanina. Okay. Sir, para po sa kaalaman lang din ng publiko, bilang mga bumbero o firefighters, ano po ang dapat maintindihan ng ating mga kababayan patungkol sa inyong trabaho? At ano po ang mga kadalasang misunderstanding ng mga tao sa inyo na dapat maitama? Yes po, again, ang BFP po ay sa aming mandate, no, nung Republic Act 6975 pa lang, ay kami po ay talagang maaasahan sa any fire suppression, kabilang dyan yung enforcement ng Fire Code of the Philippines, yung RA 9514, at saka sa prevention. Pero hindi lang po yan ang trabaho ng bombero. No, maliban sa mga nabanggit ko, emergency medical services po, no, ambulance, kailangan nyo po ng emergency medical responders or technician or ambulansya, ay maasahan nyo po ang inyong BFP. Ganun din po ang other CBRN, yung hazardous materials na operation, ay maasahan nyo po from the BFP, at iba pang mga search and rescue. Kaya kung any emergency, ay pwede kayong tumawag sa aming tanggapan. Meron tayong Unified 911 system, no? Meron nga tayong panibagong launching na naman sa Region 6. Ang 911 po, kahit ano pong emergency, sunog, sakuna o anumang medical emergency, 911 ang tawagan. Isang hotline para sa mabilis at agarang pagresponde. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.